Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na daw. With evidence na ko po, sinagot ni Dean Chase ang ina ni Paulo Tantoco na si Nena Tantoco. After marami ng taong nakabasa, I don't know kung totoo man itong pagsagot ni Nina Tantoco sa isang bilyonaryo post na kung saan kanyang inexplain na hindi drug overdose ang pagkamatay ni Paulo Tantoco at hindi dapat i-blame at hindi nagbigay ng cocaine si F. Eliza Marcos at hindi siya dapat i-blame and she's away from this story mga kabibig. So ito kabibig ba, panoorin natin ang pagsagot ni Dean Chase sa comment ni Nina Tantoco. Marami ding mga netizen ang sasabing, siya ba talaga yan ang si Nina Tantoco ba talaga ang nag-comment? Kasi parang it's so informal daw if ganito daw ang way para maglabas ng official statement. 'Di ba kabibig? Kung dapat gusto niyang maglabas ng official statement, edi dapat klaro yung English, klaro yung thoughts, klaro yung gusto niyang ipaparating. Yung ibang tao parang ang GG mo naman, parang ang nag-comment lang ay parang yaya or baka basta mga ganun mga komento nila kabibig ba or ang PA parang normal comment lang ba sa isang post. Tapos marami pa silang napansin sa comment ni Nina Tantoco. Ang tanong, si Nina Tantoco nga ba ang nag-comment noon? Nako, eto na kabibig ha. Manood tayo kay Dean Che sa isang pagsagot niya sa post daw di umano ni Nina Tantoco hinggil sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Let's listen to Dean Che. Let's go on with the issue that has been circulating online. So finally po, gumawa na po ng statement ang mama ni Paulo Tantoco na si Miss Nina Tantoco. So this statement, from the looks of it, hindi po siya masyadong official and it is not very formal as well, as you can see. I think this is just a comment from one of Billionario's post. And gumamit po siya ng emoji dito. So it is not very formal po. But getting the gist of the entire message po or comment dito. So basically, from the looks of it, dinedefend po niya si Satanas. With all due respect po, Ms. Nina Tantoco, sabi niyo po dito, this is supposed to be a private matter po. Hindi po ito private matter anymore. Kasi po, your son po attended an event that was funded by the government. Pera po ng bayan. Galing po ito sa kaban ng bayan. Ang mga lavish parties po, ang mga mamahaling kinakain po nila dito, ang mga iniinom po nila dito ng mga mamahaling na mga wine, galing po ito sa pera ng bayan. Sa kaban po ito ng mga Pilipino. Pera po ito ng guro, pera po ito ng mga magsasaka, pera po ito ng construction workers, pera po ito ng call center agents, galing po ito sa kaban ng bayan. So this is not a private issue anymore po. This is a national issue when it comes to these events. Kasi po, in fairness ha, may point naman si Dean Chase. This is a national issue already. Kasi si Liza Marcos is not an employee in a government. Wala siyang posisyon sa gobyerno. Tapos, may programa siya, Metro Manila International Film Festival. May return on investment ba? Yung ginawang programa doon. Tapos, nagsama pa siya ng mga entourage. Diba? Yung mga pumupuntang mga artista doon, sino ang nagbayad? Yung plane ticket nila. Don't tell me pupunta lang yung artista na walang talent fee. So it means posibleng shouldered by the government. Nandyan ba yan sa programa ng gobyerno na magkaroon ng ganito? Diba? Gets nyo? Nga funded po ito ng Philippine government. So let us not downplay po the situation because po, ang anak nyo po, umattend po ito ng event na funded ng Philippine government. As a matter of fact po, ang asawa po nito is an appointed official po sa Philippine government. So again, this is not a private situation. This is not a private issue. This is a national issue. Now, the issue ko po kasi talaga dito sa statement ni Ms. Nina Tantoco, it's very obvious that this is in defense of the Satanas. Ooh. Now, obvious po talaga, Ms. Nina Tantoco, na this is damage control. Damage no? Hindi ko po talaga mawari why you are defending the Satanas sa nangyari po sa anak. No? Dapat po, of all the family members of Paulo, dapat ikaw po ang unang galit. Dapat galit po kayo. Dapat po, hindi po itong ginagawa nyo. Dapat mag-file po
kayo ng kaso. And you should be asking questions like, saan po nanggaling ang cocaine? Sino pong nagbigay ng cocaine sa anak nyo? May point din. Sino pong kasama ng anak nyo that night? And bakit hinayaan ang anak nyo na mamatay na lang? Because according to the report po kasi, sa document na meron ako, isa po si Lisa Tanas sa tatlong tao na sumama kay Paulo Tantoco doon sa kwarto niya. Oh. Bakit hindi po kayo galit? And that is a fact. The fact is, the night prior, your son was about to die. He was already showing signs. He was sweating profusely. He was incoherent verbally. And he was all over the place. Kaya nga po, sinamahan siya ni Lisa Tanas doon sa kwarto niya. Isa siya sa tatlong tao na sumama doon. You should be asking questions like, bakit hinayaan ang anak mo na mamatay na lang? Sinong nagbigay sa kanya ng cocaine? Bakit hinayaan na mag-convulse ang anak mo sa floor? Bakit hinayaan na mag-foam ang bunganga ng anak mo? Hinayaan na lang na nag-recede ang mata ng anak mo? Bakit hinayaan at walang nag-report that night? People wanted to report it. People wanted to call 911. But Lisa Tanas herself, in the same room, said that just leave him alone because those are normal effects of pulburon. Wait. Why are you not mad about that? You should be asking these questions instead of defending Lisa Tanas. Hala. Galit din siya. Again, Ms. Nina Tantoco, you should be the first person that should be asking these questions. Pumunta po at nag-attend po anak nyo sa government-funded event. So this is not a private issue, madam. This is a national issue. And we have every right to question everything. Kasi po, ang ginamit po ng pera doon sa event na yun, nag-joke ang inang yan, is our money. May point din siya. Pera po na nanggaling sa kaban ng bayan. True. And you are not mad? Hindi ka po galit? Dinidepensa niyo po si Lisa Tanas? That raises a lot of questions. Oh. What's going on behind the curtains? Hala. What's happening there? Kaya nga po ito Naalala niyo po, nung sumabog pong itong issue na to, sabi nila fake news daw po, di ba? Now, according to Attorney Trixie, facts and truths po kasi talaga is time-bound. Now, I just wait at that time kasi alam ko po talaga na everything will blow up. Alam ko po na lalabas po ang totoo. Now, nung nag-blow up po yung issue na yon, hinintay ko po talaga na lumabas ang coroner's report kasi everything will be there. And lo and behold, andun nga. Cocaine effects. At that is a fact. Katotohanan po yan. The facts are, ang anak nyo sumali po sa isang government-funded event. He was there. Kasama po ang asawa niya na appointed as a government official. Correct. Nagpakita na po siya ng signs and symptoms po that night na nag-cocaine siya. Umamin na po kayo Andiyan po sa statement niyo. Now, what saddens me with all that is going on and the issue, is that there are certain documents out there that are circulating. Ang ano ko pa lang po talaga dito, ang mensahe ko po dito is, pwede po ba maging mabusisi po tayo sa mga inalalapag po ng mga tao dyan? Kasi po, ito po ipanggulo lang We need to be very vigilant po sa mga kumakalat na news. Dapat po marunong po tayo mag-authenticate. Kasi po, again po, ito ang gumagawa lang, wala namang isyong Net 25 sa akin Ang gumagawa lang po talaga ng issue, itong mga bangagero na to. Sabi po kasi nila, inaatake na si Dean Chase ng INC. Ma'am, sir, majority of my family po is INC. Member po sila ng INC, ma'am, sir, no? So hindi po sila galit sa akin. Hindi din po ako galit sa Net 25. Ang kinagagalitan ko po is nalusutan sila ng isang document
that needed authentication. Because this is an official statement po na kailangan po natin i-authenticate. Kaya nagalit po ako nung nakita ko po yung post ng Net25 at saka yung document na ipinakita ni Clarissa. We need to be very careful po sa mga information na kumakalat. We need to learn how to authenticate these things kasi otherwise, panggulo lang po ito Ginagamit po ito ng mga bangageros, mga supporters sa mga diehard fans ni Bangag. So ma'am, again, going back to you. You should be the first person to be asking these questions. Dapat po, una po kayong magagalit. Okay? Now, I don't know what's going to happen in the next months or few months or weeks or days. I really don't know. Because again, according to, I'm holding on to this fact and truth po kasi na according to Attorney Trixie, the truth is time-bound. It may not be factual today. It will be factual in the future. Yan po ang ginawa ko po nung unang pumutok po ang issue na to. Naghintay po talaga ako. Now, all we need to do is just to wait. Kasi po ang mga documents na meron po kami ni Maharlika, sa kanya po kasi coroner's report, sa akin po, letter po ito, incident report po kasi ito, nagaling po talaga straight from the Archives Department po talaga. I am not releasing any information about that just yet because pwede ko po ito ikakulong. And that is a fact as well. Now, let's just wait po kasi alam ko po talaga everything will unfold on its own. Diba? Like the coroner's report. We need to be together in this. We need to scream louder. We need to be heard. Po, ang mga boses po natin needs to be heard. So let us not let this issue die down. Kasi para po ito kay PRRD. Para po ito sa taong bayan. Para po ito sa bansa po natin. Bakit po tayo hindi nagagalit? We need to speak up. They are using our money to fund their lavish parties. They are using the money of the Filipino people to fund lavish parties. So yun, Kabibig, yun ang pagkomento ni Dean Chase hinggil sa tawag dito. I think it's a comment from Nina Tantoko pero wala na nagsabi kung official ba yun or totoo ba yun or kay Nina Tantoko lang ba yun. Kasi biglang na ito nag-spread sa social media, nabigyan ng mga reaction, ng mga DDS, ng mga supporters ni BBM, lahat-lahat na. At ngayon, sabi nila, ay, kanina Tantoko yan, it's because like this and like that. Nagsabing, ganito ba mag-comment si Nina Tantoko with all the emojis, with all the that, and so on and so forth? Well, tingnan natin later on, baka may ilalabas silang official statement. And ito pa Kabibig, ito yung mga komento ng ating mga netizen. It's heartbreaking and confusing. Are they keepers of each other's secrets? Sabi ni Chi, DN loves dogs. Natin alam kung ano ba, kung funded government yung event, ang trip nila ng government natin, dapat i-public din nila ang nangyari. It should be open to public. Sabi ni Prima Blazo, diskumpiyado ako sa comment ni Mother late Juan Paulo Tantoko sa mukhang merong gumawa para sa kanya. Something's not right sa mga sinasabi niya. Diba? Actually, sabi ni Dinges, actually ako din parang may something sa statement niya. I guess caffeine makes you dehydrated. Iba to. Nakahanap ng paraan si BBM para maiwasan ang hair follicle test. Magpapakalbo na rin siya. I agree wholeheartedly. We have to demand hair follicle test and we have to unite as Filipinos. Sabi ng iba, baka may tinatagong deal na silang mga ganun, mga ganyan. It's hard for the mother to accept what happened to her son and maybe she wants is for this incident to die a natural death. But what you're saying is true, really true. She should be the first one as a mother to ask the questions that Dane Chase already enumerated. Yun ang mga komento ng ating mga netizen, mga Kabibig. So ano ang iyong reaction hinggil dito mga Kabibig? Niya, nagkagulo na ang mga pusa namin kasi gusto silang sumali din sa interaction hinggil sa
kay Paulo Tantoco, hindi matapos-tapos ang istoryang ito, no? So dapat talaga, no, merong managot ba? Meron bang dapat malabas ng official statement? In fairness, si Lisa Marcos, she never gave any official statement on this. Only through Claire Castro, mga kabibig. Ano ang ginawa ni Elisa? Nagpunta sa Saudi Arabia, nakipahalo-halo-bilos ng mga OFW. Yun ang ginawa niya. Deadma siya sa mga issue. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.